Kung kayo pipili ng presidenteng iboboto ninyo, siguraduhin nyo walang bagay. Ibig sabihin, walang kamag-anakan na senador, congressman, governor, mayor, kundi influence peddler lahat yan sa Malacanang. Ang ating kabilin-bilinan sa ating mga government official na gustong tumakbo sa elective position ay magbayad kayo ng income taxes. Or else you're gonna be in trouble. Kung isa man lang sa aking anak ay nakapagtapos ng batas, law, at pumasa sa bar, maaari siguro pwede kong patakbuhin presidente. May advantage ka kasi pag ikaw ay nagtapos ng batas, law graduate, abogado, ay kung wala kang natapos, paano mong bibigyan ng solusyon ng problema ng bansa? Nakakahiya ka. Ang nakakatakot, within 10 to 40 years, marami ng mangmang na butante. Delikado at mga iboboto niyan ay walang mga kwalifikasyon. Pabaksak ang Pilipinas. Kung ang isang tao ay ayaw makipagdebate sa kampanya, ibig sabihin, wala siyang plataforma. Wala siyang alam kung paano maging presidente ng bansa. Hindi, influence peddler lahat yan sa Malacanang. Kung ako ay tatanungin ninyo, ang dapat na papalit sa akin, ay dapat una-una dapat abogado. Dahil very complicated itong problem natin sa ating bansa. Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang papalit sa akin ay isang artista, isang drug addict, walang degree, galing sa basurahan? Ano mangyayari sa atin? Kailangan ng taong bayan ay isang gobyernong tapat at ang sa ganon ay umangat. Anong silbi ng pagkakaisa kung ang iboboto naman ninyo ay ang mga nagkakaisang magnanakaw? Ay kayong bahala sa buhay ninyo. Dapat ninyong malaman na ako ay taga-Batak, Ilocos Norte. Ako ay nagbatak ng buto. Ako po'y hindi laki sa layaw. Kanya't ako po'y nagsikap at nagtapos dahil ako'y masipag. Kaya kung ipapalit nyo sa akin ay laki sa layaw, walang natapos, drug addict, hindi nagbabayad ng buwis, artista, boksingero, tasisiraan kayo ng ulo. Pag ikaw ay hinikayat ni Satanas, pipiliin mo na ang mali sa katotohanan. Kanya't yan ang inyong pag-iingatan. Magdasal kayo.